Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang tulong sa OFW na nawala ng anak dahil sa nangyaring aksidente sa NAIA noong linggo. Tutulong din ang ahensya na makapagpaliwanag ang OFW sa kanyang employer dahil sa pagliba nito sa trabaho matapos ang trahedya. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Ayaw po niya akong palisin eh. Nung gabing bagong plate ko, umiyak po siya. Ayaw niya akong palisin. Tapos sabi niya, nung kami hinatid na, sabi niya sa akin, "Daddy, huwag ka nang umalis, hatid mo na lang ako sa school." Kaso yun nga po, wala. Huwag na po siya may hatid. Yung pala, sa hulingan ko siya mahatid. Yan ang huling mga naging usapan ng 4 na taong gulang na batang babae at ng kanyang ama bago ang malagim na aksidente sa naiiwan umaga nitong linggo. Tulala at halos hindi makausap ang tatay ng batang biktima dahil sa trahedya. Makikita sa kanyang mga mata ang paghihinagpi sa sinapit ng kanilang kaisa-isang anak. Sa ngayon po, habang patagal po ng patagal, lalong pasakit ng pasakit. Habang ako inahimasmasan, lalong pasakit po naramdaman ko. Kumuha lang pong malalampasan ko to. Para sa pamilya Masungsong, tila isang masamang panaginip ang nangyari sa batang si Malia. Sa Facebook post ng nanay ng biktima noong nakaraang buwan, kita pa kung gaano kasabik ang ama ng bata na makita ang kanyang anak. 2.5 taon din kasi siyang hindi nakauwi dahil OFW siya sa Europe. Sa isang Facebook post pa ng kanyang ina, kita kung paano sinamantala ng pamilya ang oras habang nandito pa sa Pilipinas ang kanilang padre de pamilya. Pero ang masayang kwento sana, natapos ng malagim na aksidente noong linggo. Pabalik na sanang Europe ang ama ng biktima. Hinatid pa nila ito sa airport kasama ang lola at nanay ng bata. Pero ayun na pala ang huli nilang pagkikita. Kasama ang biktima sa inararo ng SUV. 2 ang patay habang 3 ang kumpirmadong sugatan. Nakaburol na ang bata sa isang funeral home sa Lipa, Batangas. Ang kanyang ina at lola ay kasalukuyan pa rin nagpapagaling sa ospital. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam ng ina ng biktima ang nangyari sa kanyang anak. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang tulong sa OFW. Tutulong din ang ahensya na makapagpaliwanag ang OFW sa kanyang employer dahil sa pagliban nito sa trabaho matapos ang trahedya. Ano man ang hinihiling ng pamilya, lalo na ng ama at ang pamilya ng bata, ay yung OFW na ama at pamilya ng bata ay bibigay natin sa abot ng ating makakaya. And yung employer ng ating mahal na OFW na tatay ng bata ay nakausap na rin ng ating labor attaché. Habang ang isa pang nasawi ay naiuwi na sa Hagonoy, Bulacan. Palipad na sana siyang Dubai para sa business meeting. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na SUV. Sumailalim na rin siya sa drug at alcohol test. Samantala, naibalik na ang bollard sa NAIA Terminal 1 na nasira dahil sa pagbangga ng SUV. Ayon kay Ramon Ang, sasagutin ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang gastusin ng mga nasawi at nasugatan. Habang ang palasyo naman ay nagpaabot na ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa.